Mga igala, kumusta og mayong hapon kaninyong tanan? Welcome sa RN Balita. Kami yung matig balita sa kangina na Jimnel Pude ug Mariz Posadas. Watod sa mga nagunang balita karong adlawng Lunes sa Abril 28, tuig 2025. May nga pon kini mo partner Mariz. Yes, partner Jimnil, maayong hapon ug maayong hapon usab sa atong mga pinalanggang tigpaminaw ingon man mga Facebook Live viewers. Katapusang Lunes sa bulan sa Abril. Nahinaot mi sa kanunay nga anaa mo sa luwas ug maayong kahimtang samtang nagtan-aw kung nagpaminaw ni ining atong programa. Ug madung usab di mi ang among programa sa nagkalain-lain namong radio partner, especially din ha sa Surigao, Agusan, Cotabato, Davao Region, ingon man din ha sa Siargao ug sa Bukidnon. Ug di nami maglangan ani ana mga balita karong adlaw. At oras alas 5:17 na sa hapon, aniyan ang mga uluhan sa atong balitang lokal. Usa ka tawo patay samtang upat ang samaran. Human nagbangga ang duha ka motorsiklo sa Libak, Sultan Kudarat. Tulo ka tawo patay human sa nahitabong disgrasya tali pick-up ug bao-bao sa Marilog, Davao City. Barangay Kagawad sa Tukuran, Zamboanga del Sur, gi-ambush gahapon sa buntag. Mekaniko samdan human gipusil sa wa pa matinong suspect sa parking area sa Osaka Resto Bar sa General Santos City. Sa leader sa gituang teroristang grupo og 5 ka kauban misurrender sa kasundaluhan sa Sultan Kudarat. 35 anyos nga most wanted person sikop sa Monte Vista, Davao de Oro. Alang sa tuwang national headlines, duha ka South Korean national sa kinsa wanted sa Interpol, arestado sa Bureau of Immigration. Mount Bulusan sa Sorsogon ni Boto kaganihang kadlawon. Samtang low pressure area nga dunay ubos nga tsansang mahimong tropical depression, nakita na gawas sa Philippine Area of Responsibility. Tulo ka pulis sa Caloocan City gisikop human aligasyong naningil og visitation fees gikan sa kabanay sa mga detainees. Alas 5:19 sa hapon, alang sa tuwang international headlines, pagdaro sa mga sakyanan sa usa ka Pinoy Street Festival sa Vancouver, Canada, giimbestigahan na. 11 ka tawo kumpirmadong namatay. 800 ka tawo injured samtang kapin 30 ka tawo sab ang patay sa dakong pagbusikad sa usa ka port sa Iran. Og sa itong sports sa headlines, labing una nga NBA jersey ni Kobe Bryant napalit og $7 million. Ug sa atong entertainment and showbiz update, Wendell Ramos nag-withdraw sa iyang kandidatura pagkakonsehal sa Maynila. Ug atangin ninyo unya taod-taod ang pangutana alang sa atong RN pakulong hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. At oras alas 5:20 na sa hapon, aniyan ang mga detalye sa atong balitang lokal. Patay ang usa ka lalaki samtang upat ang samdan human sa pagbangga sa duha ka motorsiklo sa National Highway inambusan na Barangay Bulibak, Libak, Sultan Kudarat kagahapon sa alas 3:30 sa hapon. Subay sa report, nalambigit sa insidente ang usa ka itom nga Honda XR125 nga gimaniho ni Aurelio Castro. Tinangkas ang iyang asawa nga si Merlina Castro. Samtang gikaengkwentro nga motorsiklo, usa ka itom nga Badja nga gimaniho ni Edgar Maunay Jr. Kauban ng duha ka angkas nga sila Kevin J. Nieles ug John First Elevencione.
Matod pa, nagkasugat ang duha ka motor sa kurbadang bahin sa kalsada ug nawad-an sa kontrol ang usa ka motor. Hinungdan nga direkta kining nagbangga. Gumikan sa kakusog sa impact, parehong nadanyo sa mga motorsiklo samtang daling gidala sa balay Tambalanan ang mga biktima. Ni saka na sa tulo ka tao ang nakabsan sa ilang kinabuhi atol sa nitabong disgrasya kagahapon. Tali pick up ug bao-bao sa Purok 26 Sitio Lanitom, Barangay Suawan, Marilog District, Davao City. Unang gideklarang dead on the spot ang 26 anyos nga driver sa bao-bao nga giilang si Rizada Sistoso. Apan kagabi gikumpirma sa kabanay sa usa sa mga pasahero sa bao-bao nga nipanaw na ang 6 anyos nga batang babae nga nailang si Sam Anya Lucero, ingon man ang usa pa ka 3 anyos nga bata nga si Syra Madirse. Base sa pagpanubay sa personal sa Marilog Police Station, nawad-an og kontrol ang usa ka Navara pick-up sa kurbadang bahin sa nasampit nga lugar. Hinungdan nga ni bangga kini sa kasugat nga bao-bao nga dunay sakay nga 7 ka pasahero. Nakakustudiyan na ang driver sa maong pick-up nga nailang si Pescadero Fabio Jr., 76 anyos. Mag-atubang kini og kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries and damage to property. Alas 5:23 sa hapon, dugang pa sa itong balitang lokal. Grabing samad ang niaguman sa usa ka biktima nga si Edgar Ortega Apas Sr. kinsa barangay Kagawad sa Laperian, Tukuran, Zamboanga del Sur, aman giambush kagahapon sa buntag. Subay sa inisyal nga report, oros mga opisyal sa barangay ang sakay sa usa ka tricycle sa diyang gipamusil kini sa usa ka lalaki nga nag-atang sa daplin sa kalsada sa usa ka hilit nga lugar. Gilayong gidala sa ospital ang biktima sa mga barangay emergency responders o mga pulis nga miresponde sa krimen. Matod pa na sa kritikal nga sitwasyon ang biktima gumikan sa grabing igo sa bala. Padayon sab nga gipahigayon ng mas laom nga investigasyon sa mga otoridad aron matuki ang motibo o mga responsable sa pagpang-ambush. Samaran ang usa ka mekaniko human kini giposil sa wa pa mailing suspect sa Barangay City Heights, General Santos City. Ang biktima na ilang si Fernan Bulastig, 43 anyos, nga nakahiagom og 5 ka igo pinusilan sa iyang lawas. Base sa pagpanubay sa Police Station 4 sa syudad, bago pa lang nakapark sa iyang sakyanan ang biktima, gawa sa usa ka resto bar sa usa ka compound sa nasampit nga lugar. Dihang wa damhangan ni abot ang duha ka armadong suspect sakay sa motorsiklo o gipusil ang biktima gamit ang .45 caliber nga pistola. Ginapalaw man na sa kapulisan ang ilang investigasyon aron daling masuta sa kung kinsa ang nagpaluyo ug sa kung unsa ang posibleng motibo sa pagpusil sa biktima. Alas 5:25 sa hapon. Lain pang balitang lokal, formal nga misurrender sa kasundaluhan ang usa ka sub-leader sa lokal nga teroristang grupo. Kauban ng 5 pa ka mga kaubanan nini sa may barangay Tual, President Quirino Sultan Kudarat. Matod pa sa 2nd Mechanized Infantry Battalion, nag-aghat kanila nga musurrender mao ang kalisod sa kinabuhi, kakapoy, gutom o walay hunong operasyon sa kasundaluhan. Kauban silang pagsurrender ang unom ka mga armas sama sa M1 Garand Rifle, M203 Grenade Launcher o RPG. Alas 5:25 sa pagpadayon sa atong balitang lokal. Pinaagi sa hiniusang manhunt operation sa mga sakop sa Mawab Municipal Police Station o Provincial Intelligence Unit sa Davao de Oro Police Provincial Office. Hingpit nang nasikop ang usa sa most wanted person sa probinsya kagahapon. Ang suspect kagilang si alias Tonton
naaresto sa sitio Taglaki, Barangay Bangkerohan Norte sa Montevista, Davao de Oro. Duna kini warrant of arrest tungod sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act tungod sa paghupot ni ini og dili lisensyadong armas. Gipasalig sa tibok hanay sa kapulisan sa Mawab, inubanan sa ilang tracker team nga magmakanunayon ng ilang pagmonitor aron hingpit ng masikop ang tanang wanted person sa ilang lugar. Mao ka na naglangkob sa among mga balitang lokal. Mubalik midayon alang sa paghatod sa atong balitang nasyonal ug uban pa. At oras sa 5:30 na sa hapon, padayon ta sa atong mga balita. Alang sa itong balitang nasyonal, arestado sa Bureau of Immigration ang duha ka South Korean nationals kinsa parehong wanted sa Interpol o mga otoridad sa Seoul gumikan sa pagkalambigit sa multi-million-dollar investment scams. Kila ang usa sa mga wanted nga si Kim Young-sam, 58 anyos, o aresto ni adtong Abril 22 sulod sa iyang balay sa BF Homes Village, Parañaque. Kasamang bahin, nadiskubrihan sab sa mga otoridad ang presensya sa usa pa ka Koreanong wanted nga giila nga si Wyon Chol-yong, 59 anyos. Sa karon, ubos pa sa custodial facility sa BI sa Camp Bagong Diwa ang duha ka langyaw samtang gihulat pa ang ilang deportation order. Nilungtad sa 24 minutos ang nahitabong pagbuto sa Mount Bulusan sa Sorsogon pasado alas 4 kaganihang kadlawon nga dunay flows nga niabot sa 4,500 meters ang gitason. Ang ashfall natala sa Barangay Kugon ug Bolo sa lungsod sa Irusin, Barangay Puting Sapa, Gruyan, Baraburan ug Tulatula sur sa lungsod sa Huban. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, phreatic ang naasong eruption nga mahitabo kung magtagbo ang tubig sa hot volcanic material o magma nga mag-produce og steam, abo o panagsa, fragmented volcanic materials. Dugang sa PVOX nga mas powerful ang magmatic eruptions sanglit duna nay direct contact sa magma. Samtang gibutag sa PVOX, Director Teresito Bacolcol, posibleng isaka sa level 1 ang alert status kung magpadayon ang erratic movement. Gipahimangnuan ang tanang katawhan sulod sa extended 2 kilometers danger zone sa southeast nga bahin sa bulkan nga magpabiling alerto alang sa posibleng kalit o hasados nga phreatic eruption. At oras sa 5:33 na sa hapon, lain pang balitang nasyonal, nakitaan karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ang usa ka low pressure area kon LPA nga dunay ubos nga tsansang mahimong tropical depression. Matod sa Pag-asa, ubos ang tsansa nga mahimong bagyo kini sa musunod nga 24 oras. Samtang ang Intertropical Convergence Zone kon ITCZ o easterlies lauman nga maghatod og mapanganuron nga kalangitan uban ang mga pag-ulan sa nagkadaiyang bahin sa nasod gikan hapon hangtod gabi. Nagpahimangno ang Pag-asa nga makasinati og mapanganuron nga kalangitan uban ang katag-katag nga pag-ulan, pagpangilat ug pagpadulugdog sa Mindanao, ingon man Palawan, ang hatod sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Samtang sa ubang dapit sa nasod, labi na sa Metro Manila, samang panahon sab ang masinati tungod sa easterlies. Alas 5:34 sa pagpadayon sa atong balitang nasyonal. Gisikop ang tulo ka police officer sa Caloocan City Police Station di palang dugay human giingong nalambigit sa extortion. Ang tulo ka pulis gilangkuban usa ka police major nga maoy nahimong custodial supervisor ug usa ka master sergeant ug patrolman nga nagsilbi isip custodial officers. Ang mga suspitsadong pulis na aresto atol sa gikasang entrapment operation
Tungod sa reklamong gapaningil matud pa ang tulo ug dili mo minus 1,500 pesos isip visitation fee gikan sa kabanay sa mga detainees. Apil matud pa sa maong kantidad ang 200 pesos nga entrance fee alang sa mga relatives. Uyawa ba? 550 pesos fee sa waiting area ug laing usa ka gatos alang sa mandatory food alang sa PUPC o persons under PNP custody. Atol sa operasyon, nakuha usab sa posisyon sa mga suspect ang 4,000 pesos nga kwarta. Subay niini gi-turn over na ang mga dinakpan ug ang mga na-recover nga ebidensya sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG headquarters sa Camp Crame alang sa tukmang proseso sa ilang mga atubangong kaso. Kuyawa nga balita ni mo diya partner oy. Siya kay ko lima ka mo bisita ka na day bayad na entrance fee. Gibutang nang nila sa hotel ilang mga piniriso. Pagkabadlungon ato mga pulis ato partner. Lamay ang mga tarong ba. Tinuod. At oras alas 5:36 sa hapon mao kana ato ang mga balitang nasyonal. Samtang dinita sa itong mga balitang internasyonal, gisugdan na ang investigasyon sa nitabong pagdaro sa sakyanan sa usa ka Pinoy Street Festival sa Vancouver, Canada. Diin 11 ka tawo ang kumpirmadong namatay sa Lapu-Lapu Day 25 block party. Matod sa Vancouver Police, nadakpan ng 30 anyos na lalaking suspect sa nitabuan sa insidente niadtong Sabado sa gabi. Dugang pa sa otoridad, kumpiyansa sila nga ang insidenteng nitabo dili usa ka act of terrorism. Samtang matod pa sa mga nakasaksi, unang gigukod o gigunitan sa mga ningtambong sa festival ang maong suspek hangtod ning abot ang kapulisan. Dugang pa gidalasab sa nagkadaiyang ospital ang mga samdan nga biktima. Makasubo kayo nga panagtapok sa mga Pinoy partner, no? So atong kinasing-kasing pod nga pasubo sa tanang mga namatyan atong trahedya partner. Makasubo man mo mga international news, puros patay. Maupod. Giban-abanaang niabot sa 800 katawang na injured samtang 36 ang kumpirmadong patay. Atol sa nitabong dakong pagbusikad ni atong Sabado sa Shahid Rajai Port sa Bandar Abbas sa Iran. Gibutyag sa ilang state media outlets sa usa ka container sa port ang tinubdan sa pagbusikad. Gawa sa casualties, ubay-ubay ka sakyanan ang labihang na damage sa explosion. Nasayran nga dunapay unom katao ang namising sa insidente. Sukad kagahapon, wala pa'y natinong hinungdan ng ilang otoridad sa maong pagbusikad. Busa nagpadayon pa ang ilang makuting investigasyon. Ang naisgutang port usa lamang sa dunay dakong papel sa pagload o pag-unload sa mga nagkadayang produkto pasulod o pagawas sa Iran. Mao kana ato ang mga balitang internasyonal karong hapuna. Samtang dinita sa tuwang update sa balitang sports, partner Mariz, nabaligya sa kantidad. Kuyaw kayo ni presyo, partner. Nagkinakuratan ko ganiya sa imong headlines. Nabaligya sa kantidad nga $7 million. O katumba sa halos 400 million pesos. Ang basketball jersey sa namatay nga si Kobe Bryant. Imagine ha, kung tutuusin, Sandor na ba? Sandor. Kung pagsuot ni mo partner mo, Kobe Bryant po ka og moves. Lagi. Sumala sa Sotheby's auction sa New York City nga ang Los Angeles Lakers jersey mao'y labing una nga gisuot sa pre-season o regular season. Nagamit niya kini sa pito ka mga dula gikan 1996 to 1997 sa rookie season. Lakip ang October 16 nga pre-season debut og niadtong Nobyembre 3 regular season debut niadtong 1996 ato sa NBA Media Day.
Kainumduman nga namatay ang 5-time NBA champion sa edad nga 41 anyos. Itong January 2020 sa dihang nahagsa ang gisakyang helicopter kauban ang anak niyang si Gianna ug 7 pa ka mga pasahero. Kulbaag presyo partner. Ay, pila na to kabalay, pila na to kasakyanan. Imagine in just one jersey. 400 million ba to partner? Oo, $7 million. Yabi, no? Kung i-convert mo sa peso, around 400 million pesos po siya. Dako no, maski siguro 200 million, dako na kaya na siya. Naupod Okay na ito ang update sa balitang sports karong adlawng Lunes. Okay, after sports, din na punta sa atong entertainment update o showbiz update. Pipila ka adlaw, una mag-eleksyon, actually 2 weeks na lang eleksyon na. Nag-post ang aktor nga si Wendell Ramos nga dili na kini magpadayon pa sa iyang kandidatura. Subay sa iyang Facebook post sa gahapon, gipahibalo ni Wendell ang pag-atras ni ini sa iyang kandidatura isip konsehal sa District 4 sa Sampaloc, Maynila. Base sa post ni ini, and I quote, "After careful consideration and heartfelt discussion with my family, manager and network, I have made the difficult decision to discontinue my campaign due to prior work commitments and family matters." End of quote. Hinoon giklaro ni Wendell nga last January 31 pa niya gifile sa COMELEC ang iyang withdrawal of candidacy. Luyo sa iyang desisyon, dako ang pasalamat sa aktor sa tanan niyang supporters nga nisalig sa iyang mga programa una pa man sa iyang withdrawal. Kahinumduman nga October 5 last year, nag-file si Wendell sa iyang Certificate of Candidacy ubos sa partido ni Sam Versosa nga nidagan karon pagka-mayor sa Maynila. Sila din ni Sam Versosa ang line-up partner. Sila dili dahil siya dito kay paring Isko Moreno partner. So ana lang jud siguro mas bugat gyud ang somehow call of duty sa iyahang kubagan mas nauna pili nga career partner kay daghan man po ni siguro siya project pa, so mag-conflict man gyud no pag musulod ka sa politika. Dili siya gusto to magbali-baling awards ni Yorme. Bitaw no kung bali-balihon nga igop nga ang maglibog ko say maluding ko unsa daw. Pagtawagon og gwapo partner, wapo ayo lang baliha. Bitaw po. Kung balihon ni mo na, di masoko. Nay mapagan. Ito oras sa 5:42 sa hapon. Daghang salamat partner Mariz alang sa tuwang entertainment update karong hapon na. Samtang atong balikan ang atong mga headlines. Usa ka tawo patay samtang upat ang samaran human nagbangga ang duha ka motorsiklo sa Libak, Sultan Kudarat. Tulo ka tawo patay human sa nahitabong disgrasya tali pick up ug baw-baw sa Marilog, Davao City. Barangay Kagawad sa Tukuran, Zamboanga del Sur gi-ambush gahapon sa buntag. Mekaniko Samdan human gipusil sa wa pa matinong suspect sa parking area sa usa ka resto bar sa General Santos City. Sub-leader sa gituwang teroristang grupo og 5 ka kauban na mi-surrender sa kasundaluhan sa Sultan Kudarat. 35 anyos nga most wanted person sikop sa Monte Vista, Davao de Oro. Duha ka South Korean nationals kinsa wanted sa Interpol, arestado sa Bureau of Immigration. Mount Bulusan sa Sorsogon ni boto kaganihang kadlawon. LPA nga dunay ubos nga tsansang mahimong tropical depression nakit-an gawas sa Philippine Area of Responsibility. Tulo ka pulis sa Caloocan City gisikop human aligasyong naningil og visitation fees gikan sa mga kabanay sa detainees. Pagdaro sa mga sakyanan sa usa ka Pinoy Street Festival sa Vancouver, Canada, giimbestigahan na 11 ka tawo kumpirmadong patay. 800 ka tawo injured samtang kapin sa 30 ang patay sa dakong pagbusikad sa usa ka port sa Iran. Og NBA jersey ni Kobe Bryant napalit og $7 million.
Wendell Ramos nag-withdraw sa iyang kandidatura pagkakonsihal sa Maynila. Headlines. Okay, umanata sa atong balita. Diri na ta ato na ipabuhagay ang pangutana alang sa atong RN Pakulo. Nga hatod ka nato sa kanunay. Unsa pa ba? Of course, sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ana jud ka generous ang EXL. Permente di wa pa na pull ano hatag sa inyo og premyo matag adlaw. So anyway, ani ana ang pangutana. Unsang bulkan ang nibusikad kaganihang kadlawon? Apili siya sa akong national news kaganiya. Again, unsang bulkan ang nibusikad kaganihang kadlawon? Nga nilungtad in town og 24 minutes. Kung nakabalo mo sa answer, i-text sa atong text line 0908-427-9463. Again, 0908-427-9463. Pwede na usab ninyo i-chat sa kuang second Facebook account, Gray Posadas. Ang inyong tubag, kalakip ang inyong full name, lugar of course, ang inyong GCash account name and number. Stay tuned kay mobile pa ni partner Jimnil alang sa atong RN Diskusyon. Atong oras sa 5:50 na sa hapon, padayon ta din sa atong programang RN Balita. Og sa katapusang hugna ang RN Diskusyon, partner Mariz, maayong hapon kanimo diha. Yes, partner Jimnil, maayong hapon. Of course, again, sa atong mga listeners and Facebook Live viewers, maayong hapon sa iyong kagabion ninyong tanan kay sa naning oras, hapit na po di alas 6. No? So anyway, paspasan natin itong diskusyon. Ang pangutana sa inyong obserbasyon, makaingon ba mo nga mas dunay kasamok ang sakaron nga campaign period kung itandi sa nilabayng eleksyon? So sa inyo ara pugong pagbana-bana nga murag katong sa nilabayng presidential election, mas samok to or karon mas daghan bag samok ron. Pero according kay Ma'am Marchie Tapanan Monteron, partner of the Bunturan Davao de Oro, ano siya, samok jud permente. Subo way mapili. Samok jud permente ang kampanya kay sige og dinaotay. Dapat walay daotay. Ang isulti is ang plataporma. Mauna nga masamo kay sige man og pangdaot. Bitaw pod no, ma-appreciate yun nato ng mga kandidato nga walay wisikay og manchas pikas partido. Sige lang bitaw kaning pabuhagay sa iyang mga plataporma, unsa iyang mga plano, unsa iyang gusto nga kausaban o improvement sa usa ka komunidad nga iyang gidaganan o iyang serbisyohan pohon kung galing mapili manggaling pod. Kuya kay part makulbaan ka ginaning klaseng kampanya partner na sige lag pang daot no kay unang-una kung mangdaot man ka sa imong sigkatawo, imo pong i-make sure nga do na kay napamatud-an pod. O wala po'y kadaot-daot po sa imong kaugalingon. Oo. Kaya mo na panalamin sa daw-daan. Tinood ka, partner Maris, no? Nga kung buto no, man dyan tayo na pamatud-an naning kalibutan ni kay di man nimo matrabaho ang usa ka butang, kinanglan man nimo og mga tao pod. So mura lagi angkon pod nimo ang pagpaningkamot pod sa ubang mga tao. Mao pod. So cliche man paminaon nga kanabitong dapat always na lang yun ta kaning plataporma una. Bago ning atong mga kay di man jud na madawala na sa pagpangampanya ni kaning dinaotay bitaw daoto ng isa halongkaton ang issue sa isa unsa pa to iya kalabi na ning naimudagan po ng mga artista na nabiktima gani si Isko Moreno ni sa una partner kay gihalongkato iyang mga sexy photos before katong nidagan siya pagkamayor katong nidagan na po siya isip presidente. Ito din siya partner murag gipang balikan jud siya ato. Ana jud na. So dili lang po na sa mga national candidates sa even sa mga local candidates mahitabo gyud na. So iyahay ra jud na pang sanipang daotay. So normal na magyud na during pod election. Samtang nga din sa Pikas nga Facebook page ato partner Mariz nga nabalaka ko ani ba kay si ano pa si Sir Joey ang iyang mensahe nga maura man guy makaya sa ilang mga pangutok ang mangdaot. So di man nila kaya dili nila kaya makipag-argumento sa ilang plataporma kay wa man jud sila'y plataporma. Kung naaman Sir Jim ug Ma'am Marisa, ang gatasan lang ang gobyerno. Kulbaan na partner
Paita pod no. Napo diri partner na gi-text diri gikan kay ma'am sa atong suki ni siya sa mag-text no para sa atong diskusyon from Sylvia Domingo dina sa Mungkayo. Ana siya mayong hapon ma'am sir, mas maayo ani wala nalay mang daot kay kung naamang koy mo daot mubalos pod tong pikas mao na magsige na wa na di na mahuman ang dinaotay. Mao na ay mao na yang panglantaw partner mo na samok. Kay daoton ka, mubalos ka, kay nasuko ka, or nakuan ba ang imong ego, imong pride. So, might as well, wala na lang dyan daotay. So, pahambugay na lang mo sa inyohang plataforma. Ano lang ka simple? Opo, no. Maraglingaw na siya ba? Kaana pa si Sir Ernie din ni partner Marisa nga ang politika sa Pilipinas wala na sumikad kung unsa kalaw mang imong diskusyon o imong argumento. Apan nagikan siya kung unsa ka sikat ang usa ka personahe. So murag sa famous basis siguro ni siya partner no kung ilado ka, maayo ka mo sayog budots. Napo tiningon partner nga usually mo kani daw daoton permanente daoton mao do ni pud ang kusog pero di pud ta kaingon no kay murag again normal naman gud ni pa during election kung amigo mo kani adto pero pag abot sa election kalaban na mo. So ana ra gyud na no permanent friends, no permanent enemies when it comes to politics. Mura lang gatong panultihon ni Ronel, partner Marisa. Sumala si Ronel. Ana si Ronel nga kaila mo pero di mo amigo. Wala lang, acquaintance lang. Kaila mo, pero di mo amigo. Kasi ako bitaw maihap ra magay sa tudlo siguro kaning kabalo jud ka nga trusted friends nimo pero daghang kag maingon nimo friends pero katong mga trusted friends nimo, close friends gyud pinili man gud na siya partner. So same po din no, pilion po jud nato og sakto ang atong ibotar karong panahon sa election. Again, daghan kayong salamat partner kay medyo hapit na gyud mag alas 6. Daghan kayong salamat sa nag-participate karon sa atong diskusyon. Partner? Ato oras partner alas 5:55. Partner ay nag-message din ba. Ana siyang maghubo ba daw partner kung magsugod na daw kinamangay sa daw na nga kamang ngayong pasabot. Lahi man na oy, murag R18 man na siya. Dili man na siya wholesome. Suka. Ayun ay nana oy. Daghang salamat sa mga partner radio stations nga atong kauban kanunay dinhi sa atuang programa. Kauban to nga nagatawd sa mga balita ug impormasyon matag alas 5 hangtod alas 6 sa hapon. Okay, thank you po sa ating mga listeners and Facebook Live viewers. Ilabi na nila Ma'am Adelfa Aguisando. Always Jude nakatutok sa atong Facebook Live. Nila Sir Paul Mondragon Tarok. Nila Sir Rolly o kay Ma'am Renalyn Ruset Martinez. Kay Ma'am Lisel Joy Bentuya dinha sa Cotabato. Ma'am Archie Monteron. Sir Kirby Hirado of Nabunturan. Ma'am Corazon Serenado o kay Sir Jose Serenado. Kay Ma'am Aileen Tanukan, kay Ma'am Cherry May Bentuya, ingon man kay Ma'am Jerosely Pude, kay Ma'am Jocelyn Bernat, Ma'am Sherlyn Florin, o kay Ma'am Herminia Tanukan, o kay Sir Roy Foro. Daghan kay salamat sa inyong tanan. O di nato kalimtan sa pag-announce, of course, ang atong winners karong adlaw. Ang una natong napili partner, ang gikan sa from Compostela, Davao de Oro. Congratulations, Sir Roy Foro. O ang taga, ang second winner. From Santo Tomas, Davao del Norte. Congratulations, Ma'am Corazon Serenado. Parehong tama ilang tubag. Mount Bulusan. Congrats. Another 100 pesos GCash para sa inyo. Gikan of course sa atong very generous sponsor, EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, daghan kayong salamat sa iyong tanan. Amping mo kanunay and God bless you all. Alang sa serbisyong tinud-anay og serbisyong kinasing-kasing. Ako si Maris Pusadas. Ako si Jimnel Pude. Daghang salamat sa inyong pagtutok ug pagpaminaw. Mayong gabi sa atong tanan ug dalaygon ang Dios. Makabuhay.